So yun, hi po. Tuturo ko po sa inyo kung paano po kayo magkakaroon ng copy ng template na enable po ninyo. So once may na-receive na po kayong email with the link po ng template. So pag inopen nyo po siya, naka-view only access lang po kayo. So bali ang gagawin nyo po, punta lang kayo dito sa file and then make a copy. Then re-rename nyo lang po yung template sa preferred po ninyo na name. For example, Prince. And then make a copy. Then pwede na itong i-close yung link na galing sa amin. And then ito na yung pinaka-template po ninyo. So kayo na po yung owner nito and then kayo na rin yung may access. So kung i-check natin dito sa share, kung makikita po ninyo, kayo lang yung may access and then if want nyo po siyang i-share sa co-worker nyo, ilalagay nyo lang po dito yung email. Ayun. So next naman, pag na-set up nyo na yung copy po ninyo ng template, doon naman tayo sa Google Form na gagamitin ng employee. So punta kayo sa email and then once may na-receive na kayong email na form shared with you or invitation to own, is either pwede nyo siyang i-click. So click natin tong invitation to own, then accept nyo lang siya. So once na-accept nyo na siya, pwede na siyang i-open. So itong form na to is kayo na rin yung may access or kayo na rin yung owner if ever. So ang gagawin nyo lang dito, pag na-accept nyo na, na-open nyo na, pwede nyo na siyang i-publish. Ayan. Pag lumabas tong part na to, pwede nang i-remove yung email namin as editor. Pwede na siyang tanggalan ng access. And then pwede na po siyang i-publish. Then publish. So once published na siya, pwede niyo na pong i-copy yung link or ito, yung responders link para i-share niyo po sa mga employee ninyo na magfa-file ng leave. So dito naman sa form, editable naman siya yung mga columns pero avoid nyo po na mag-add kayo dito ng fields kasi naka-align po ito dun sa template. Pwede po kayo mag-align dito, mag-add ng field pero dito sa dulo. Pero yung magsisingit po kayo dito sa field from employee ID, mag-error po, hindi po mag-automatic yung template. And then dito naman sa part ng approver's name, i-edit nyo lang siya. So mag-add lang kayo dito ng, papalitan nyo lang siya kung sino-sino po yung mga approvers ninyo. The same time dito rin sa approver's email. I-edit nyo lang siya. Papalitan nyo po ng mga email ng mga approver. Yan. So once okay na siya, ililink natin tong Google Form dito sa template po natin. So punta kayo dito sa Google Form ninyo, punta kayo sa responses, and then click nyo tong link to sheets, select existing spreadsheet, and then select. Then punta po kayo dito sa recent tab, click nyo yung recent tab, and then click nyo yung name ng template ninyo, and then click insert. So ayan, once submit successful yung pag-insert, magre-open yung template. So it's either pwede nyo i-close yung isa dito. I-close na lang natin yung isang tab. Ayan. Simulan din naman siya. Ito pa rin yung template ninyo. So ang nadagdag lang dito sa template ninyo is form responses tree. So ang gagawin nyo dito is i-rename nyo siya. So make sure na gantong-ganto yung i-rename nyo sa kanya. Ayan, naka-capital letter yung first letter ng per word. And then dapat same na same siya. So pag okay na siya, ayan. So na-set up na natin yung Google Form, na-link na natin yung Google Form dito sa ating template. So next namang gagawin is para naman dun sa email notification. So isa-set up natin siya, punta lang kayo dito sa extensions, click nyo yung app script. Avoid nyo lang po na may ma-click kayo, may ma-delete kayo dito sa code na to. Then punta lang kayo dito sa trigger. So hover nyo lang dito sa gilid and then lalabas yung triggers. Click nyo lang po siya. And then click nyo lang po itong add trigger. So mag-add tayo dito ng dalawang trigger. So make sure na same na same po yung gagawin ninyo. So on form submit. So click nyo po dito sa choose with function to run on form submit. And then select event type. So pag on form submit, ang isa-select nyo po dito is on form submit na event type. And then click save. And then may magpa-pop up dito na window na nag-ask ng permission para makapag-access dun sa email. So click nyo lang po yung advanced. Scroll nyo lang konti. And then click nyo yung go to employee leave credits app script. And then, scroll nyo lang po and then click nyo yung allow. Ayan, okay na siya. So, mag-add pa tayo ng isa pang trigger para naman dun sa approve, disapprove. So, click nyo lang tong drop down na to. Select nyo yung approve, disapprove leave. And then sa event type, select nyo yung on edit and then save again. So, once okay na siya, so make sure nyo na on form submit. And then, on edit, yung partner niya is approve, disapprove leave. So, pag okay na siya, meron na kayong ganito dito sa app script ninyo, yung dalawa, pwede nyo na siyang i-close. Ayan. And then, okay na. Na-set up na natin yung Google Sheet, ay yung template natin, and then na-link na rin natin yung Google Form.
and then yung sa email setup. So, maggagawa din ako ng ibang tutorial kung paano siya gamitin. So, check nyo lang dito sa YouTube yung ibang video. Thanks!